4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ikalawang testigo ng prosekusyon ang inusisa sa umano'y bantang ipapatay ng Vice Presidente sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Isa sa mga tinanong ng mga senator judge, totoo bang may kinontratang assassin? May report si Ian Cruz. So help me God. Sa salaysay ng ikalawang testigo ng prosekusyon, si Attorney Jeremy Lotok na dating hepe ng NBI Cybercrime Division. Binigyan diin niya ang mga binitawang salita ni Vice President Sara Duterte na nangontrata na siya ng assassin para itumba ang Pangulo, ang First Lady at ang noy nakaupong Speaker ay bantang seryoso at totoo. We considered several factors, Your Honor, in the analysis. Number one, the delivery or manner in which the utterances were spoken. That's one. Number two, the literal meaning of the statement, Your Honor. Number three, the nature of the instruction. And number four, the relationship between the parties. Furious and fuming mad. Nakita ho namin dun sa video nung niran ho namin, Your Honor, if I'm not mistaken, I think more or less 8 beses ho siyang galit na galit at nagmumura at minumura yung presidente, si First Lady, and then si former Speaker of the House, sir. Para sa kanilang pamantayan, disturbing o nakakabahala ang mga naging pahayag ng bise. Pwede hong mag-take advantage yung ibang grupo dyan, ibang individual. God forbid may mangyari sa Vice Presidente for one reason or the other. Matitrigger ho ngayon yung instruction. And then, papatayin ngayon yung, God forbid again, ang Presidente, Liza Marcos, ang former Speaker. And, in fact, even yung triggering na phase na yon, pwedeng mag-take advantage doon yung ibang grupo, thinking na pag in-assassinate natin ang tatlo, ang sisisihin ang Vice Presidente. So marami hong angulo, Your Honor, para ho sa amin sa law enforcement. Medyo magiging disorder, magiging chaotic, magiging anarchy yung society pag Ipinalabas din sa impeachment court ang ilan pang kuha sa nag-viral na November 23 online press conference ng bise. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Liza Marcos, Bongbong Marcos. Ani Lotok, 2 beses nilang inimbitahan ng bise sa NBI para makuna ng pahayag. The Vice President again did not appear, but instead sent her lawyer with another letter. Another letter. Yes, Your Honor, submitted to the Office of the Cybercrime Division. Sinasabi doon, we must state the obvious. The NBI is under the administrative supervision ng Secretary of Justice, who is an alter ego of the President. And the Executive Secretary is the chief alter ego. So, minarapat daw niya makinig sa kanyang counsel at hindi na mag-appear sa subpoena ng NBI, Your Honor. Matatandaang nagsampa ng reklamo ang NBI sa DOJ na nagsagawa naman ng preliminary investigation. Based on our findings, we believe that the Vice President committed the crime of grave threats and inciting to sedition. Only insofar as satisfying the requirement of prima facie evidence sufficient to file a case. Prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Pero inusisa ng mga senator judge ang testigo. Meron nga bang kinontratang assassin ng bise? Tinuloy niyo ba yung investigasyon para matukoy ang taong ito? Unfortunately, wala ako kaming ma-establish na validated information na confirmed. At paano kung hindi natunton ang aktwal na assassin? Kung hindi po ma-identify o ma-locate ang sinasabing assassin, does that automatically mean that the threat is no longer credible or actionable? The threat was absolute. Kailangan po ba ng patunay na may kinontratang assassin? Grave threats can be committed with or without condition. Si Senator Judge Bam Aquino, diniretso ang depensa. Tila hindi raw niya kasi nakikita sa mga nakalipas na panahon na itinanggiman lang ng bise na may kinausap siyang papatay sa Pangulo. Sagot ng depensa, wala.
Magpapakita raw sila ng ebidensya. You're not denying that the Vice President spoke to a hitman. No, we are denying that, Your Honor. Natanong din ng testigo kung naimbestigahan ba ang umano'y banta naman sa buhay ng Vice Presidente. Siyempre, pag nag-imbestigat tung sa presidente, dapat Yeah. imbestigan mo rin yung threat against the vice president para patas. Separate po kami na sulat noong December 2. In-inform po namin siya na, ma'am, iniimbestigahan din ho namin yung alleged threat against sa life mo at para ho ma-expedite ito, bigyan niyo po kami ng any information na pwede maging lead doon sa investigation namin. Unfortunately, wala ho kaming na-receive na information. Hindi naman po kasi nag-appear ang Vice President. Nasita naman si Lotok dahil sa mga typographical error at discrepancy sa ilang dokumento. Sa paragraph 51, was VP Duterte ever Secretary of the Department of Justice? No, Your Honor. Department of Education. Nakalagay dito. That's typo, Your Honor. Maging sa petsang nakasaad sa kanyang affidavit at subpinang ipinadala. Nandito to sa affidavit ninyo, nasa page 8, number 14. Kung inutusan kayo noong November 23, ang ibig ba sabihin, November 6 pa lang, minamanmanan na si Vice President? I believe that's a typo yung date. Typo na naman katulad ng Department of Justice. If it's a mistake, then what is the correct date of the subpoena? Attorney Lotok, typo na yung affidavit mo, typo pa yung subpoena? Hindi po. What are you typo looking eh. at? The subpoena or the affidavit? Dalawa yan eh. So the subpoena is dated November 6. Okay. And the affidavit also is November 6. Dalawang typo. Hindi ko pa nakita, ma'am, yung affidavit na November. Your 6. affidavit Ikaw ang says pumirma November eh. 6. Let the document speak for itself. That would be the best evidence of it, if at all, of the dates Thank you. of either the subpoena and or the affidavit. Ian Cruz, GMA News. Mag-aalas 6 ng gabi nang simula ng depensa ang cross-examination sa testigo ng prosekusyon. Unang hinimay ang ipinasang affidavit ng NBI sa DOJ na ibinalik kalaunan dahil nakukulangan daw ang hensya sa preliminary investigation nito para sa reklamong inciting to sedition at grave threats laban sa bise. Pinuna rin ng depensa ang ilan pang discrepancy sa investigation data form gaya ng received dates at docket numbers. Sinagot yan ni Attorney Jeremy Lotok ng NBI. I cannot confirm on the numbers because it's the DOJ who placed that number, sir. Ulitin ko, mas maganda ho tanungin nyo ang Department of Justice, sir. Marami pa raw sanang itatanong ang depensa pero tumayo na si Senator Judge Mig Zubiri para hilinging ituloy na lamang bukas ang cross-examination. Bago naman mag-adjourn ng sesyon, nag-issue na ng subpoena ang presiding officer para kay NBI Director Melvin Matibag. Ipinaharap siya sa Lunes, July 20. Bukas naman inasahang sasalang si Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff ng Office of the Vice President.